What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Dahil marami pa rin mga nagtatanong sa atin, mga nagbe-message sa atin sa ating Facebook page at dito sa YouTube channel, mga nagko-comment dyan, regarding sa tinatawag na foul after the shot, kung counted ba to o hindi. At nagkaroon ng tinatawag na foul away from the ball. Okay, so sasagutin natin ang tanong na yan mga kabowlers, mga kapito, sa episode na to. Pag sinabi nating foul after the shot, at nagkaroon ng tinatawag na foul away from the ball, paano natin matatawag na counted ang tira at kung ano-ano ang mga sitwasyon na mangyayari kung counted o hindi ang tinatawag na attempt nagkaroon ng foul away from the ball. Okay. Sa ganyang senaryo, sa mga ganyang sitwasyon, yan po ay nasa ilalim ng tinatawag na Article number 10, Status of the Ball, at pinaliwanag yan doon sa tinatawag natin na OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. Okay? Article number 10 yan. Sinasabi doon ang mga sitwasyon regarding sa foul after the shot at nagkaroon ng tinatawag na foul away from the ball. Ang unang senaryo doon nakalagay sa OBRI ay ang isang player na si A1 ay tumira at nagkaroon ng tinatawag na foul away from the ball at ang nakakumit ng foul ay ang kalaban or yung opponent nila, si player B2, nagkaroon ng foul kay player A2. So sinasabi sa ilalim ng OBRI na yan, sa article number 10, na ang attempt ay counted. Okay? Sa senaryo na yan, sa mga pagkakataon na yon, ang team B ay nasa third team foul pa lang. Okay, so wala pa sila sa tinatawag na penalty situation. So ang mayayari doon mga kabowlers, mga kapito, ang bola ay mapupunta uli sa team A. Okay? So ilalabas ang bola kung saan nangyari ang infraction. Kung saan nangyari yung foul, doon ilalabas ang bola at merong 14-second shot clock ang team A. Okay? So maliwanag yon. Ang naka-foul ay si player B2 at na-foul na si player A2 habang ang nag-attempt ng tira ay si player A1. Okay? At habang nasa area ang bola, nagkaroon ng tinatawag na foul away from the ball at nakumit nyo ni player B2. So counted ang tira at mapupunta pa ang bola doon sa team A. Yun ang scenario number 1 na nakalagay roon sa OBRI, Official Basketball Rules Interpretation. Habang ang scenario number 2, ang team B ay nasa penalty situation na at nagkaroon ng tinatawag na foul after the shot at nakakumit ng foul as si player B2 uli kay player A2 habang ang team B ay nasa penalty situation na. So ang mangyayari sa ganyang sitwasyon, ang tira ay counted na. Okay? Habang nakakumit ng tinatawag na foul si player B2 kay player A2 at nasa penalty situation na ang team B, so gagawaran ng dalawang free throw si player A2. Kakaroon siya ng tinatawag na dalawang free throws with line-up yon. Okay mga kabowlers, so doon nakakounted ang tira during foul after the shot na ang nakakumit ng foul ay ang tinatawag na defensive team o yung mga defensive players. So ngayon mga kabowlers, mga kapito, nakasaad naman doon sa pangatlong senaryo na ang nakakumit ng foul ay ang kakampi ni player A1. Si player A1 ang tumira at nakakumit ng foul away from the ball si player A2 kay player B2. So ang mangyayari doon mga kabowlers, sinasabi sa rules and regulations na article number 10, status of the ball, sa OBRI, no count ang tira ni player A1. Dahil sinasabi doon na during flight ng bola at tumawag ang referee ng tinatawag na foul kay player A2, dead ball na ang sitwasyon ng bola sa ere. Okay? So no count yun at ang bola ay mapupunta doon sa tinatawag na team B. Okay? So regardless kung penalty situation ang team A, walang mangyayaring penalty situation. Kung mapapansin natin ang ganung senaryo, ang principle ng offensive foul ay nandoon. Okay? So ang mangyayari, si player A2 ay offensive foul kay player B2. Habang ang bola na nasa ere, kung pumasok man yun, yun po ay hindi makakounted. So maliwanag na sinasabi yan sa ilalim ng article number 10 doon sa OBRI. So mababasa natin doon yan. Okay mga kabowlers, mga kapito, so sana malinaw yun. So wala na tayong argument dyan at nasagot na natin dito ngayon
sa ating channel sa YouTube. Kasi marami pa rin nagtatanong, marami pa rin nag-message sa akin. Sabi ko, gagawa natin ang vlog para ma-satisfied ang lahat ng mga subscribers natin at mga followers natin sa ating Facebook page. So yan mga ka-ballers, mga kapito, yan ang ating maiksing vlog regarding sa article number 10 sa mga sitwasyon na ganyan, which is ang status of the ball. Ay mga ka-ballers, so dito ko natatapusin ang ating video. Of course, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na vlog. God bless us all. Peace out.